grace. Praise the Lord. Amen. Kahit na meron pa pong mga nangyayaring kaguluhan sa Middle East, sa mga sandaling ito, pero alam ko na tayo po ay patuloy pa rin binibigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Amen mga kapatid? Sino po rito ang nararanasan ng kapayapaan ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Kasi alam niyo po, kapayapaan ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na walang problema, doon natin maranasan yung kapayapaan ni Lord. No? Kahit may problema, kahit may mga kaguluhan, kahit may mga masasamang balita, pero pangako pa rin ng Panginoon na binibigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan. Kapayapaan na hindi binibigay ng sanlibutan ito. Kaya ano man po ang ating sitwasyon ngayon, ano man po ang ating nararanasan, patuloy lang po tayong manatili sa presensya ng Panginoon dahil doon po ibibigay ni Lord yung kanyang kapayapaan sa atin. Doon tayo kakausapin ng Panginoon at kanya pong aalisin ang ating mga takot, aalisin ang ating mga kabalisahan. At sabi nga sa salita ng Diyos, sabihin din natin sa Panginoon ng ating mga pangailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at yung di malilit na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso at kaisipan. Nais ko lang po siguro himukay ng bawat isa. Nasa mga panahon ito, lalo po tayong manalangin. Amen? Sabi nga sa kapon, sa morning watch, binahagi ko rin po yung sinabi sa 1 Peter chapter 4 verse 7 na malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya dapat tayong maging mapagtimpig, maging malinaw ang ating isipan para tayo po ay makapanalangin. Kasi alam niyo po talagang ang kalakasan po natin ay magagaling lamang sa Panginoon. Pangalawa, alam po, maring makaranas tayo ng mga financial na pagsubok, maring sa mga susunod na mga araw. Pero isang paalala po mga kapatid, maging tapat po tayo sa pagbibigay natin sa Panginoon. Kasi kapag ating pong pinarangalan ng Diyos sa ating pagbibigay, no? Tayo ay pararangalin din ng ating Panginoon. Ibig sabihin, talagang kapag tayo po ay tapat, no? Sa mga pagpapala na tinatanggap natin sa Panginoon, lalo pang ibubuhos ng Diyos sa kanyang pagpapala sa atin. Kasi maring isipin, alam ko naman yung isip ng marami, no? Na kulang pa nga ito eh. Di ba? Sabi natin, hindi pa nga ito sapat eh. No? Yung sweldo ko nga, pagtanggap ko niyan, ubus na yan, di ba? Pero ngayon mga kapatid, ano man ang tatanggapin natin, ibukod natin para sa Panginoon. Kasi gagawa pong himala ang Diyos eh. No, yung matitira sa akin, yun ay palalaguin, pasasaganain, pararamihin ng Panginoon. Amen? So, isa rin pong paalala ko po sa ating lahat na yun po ang susi, no, sa pagpapala at sabihin natin, pagsusustain ng Panginoon sa atin financially. At pangatlo, huwag po natin kakalitaan ang pagtitipong banal. No? Maaaring dumating yung panahon na at hindi malayo, tumaas ang pamasahe. Pero, naniniwala po ko, yung pagpapala na natatanggap natin sa kapag tayo po ay nagkakasama, ay hindi may pagpapalit sa anumang financial na sakripisyo na ating gagawin para lang tayo makadalo sa gawain ng Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Nakatuwa, meron tayong mga kapatiran, galing pa ng Tansa, galing pa ng Naik, no? Malalayang lugar, para lang tumalo sa gawain ng Panginoon.
So, yan po ay maging halimbawa sa ating lahat. So, nais ko lang pong ibigay po yung mga paalala nyo sa atin. At sabi nga, pinakahuli, sabi doon sa unang Pedro 4, magmahalan tayo ng tapat. Ibig sabihin, magtulungan po tayo. No? Ano mang darating na krisis o kahirapan, kalipitan, walang ibang magtutulungan kundi tayo din mga magkakapatid. Amen? So, praise God. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Amen. Kung tayo po handa na, tayo po natin tumayo at ating pumuksan ang ating mga Biblia sa ating text para sa mensahe ito na nasimulan natin noong nakarang linggo. Buksan po natin sa Romans chapter 8 sa verse 14. So, ang ating nga pong topic ay being led by God. No? Na tayo ay gabayan. Yung paggabay ng Diyos sa atin. At sabi nga dito sa Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. No? Sino po rito mga anak ng Diyos? Sa kamay. Amen. So ano sabi rin dito tungkol sa mga anak ng Diyos? Ang sabi rito, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya naniniwala po ako mga kapatid, kapag tayo po ay anak ng Panginoon, hindi magkukulang ang Diyos sa kanyang patnubay sa atin. Amen mga kapatid. So tayo po ay manalangin. O aming Ama, sa mga sandali ito, patuloy po kaming nagkakaisa na lumalapit sa inyo at aming dinudulog ang nangyayari pong kaguluhan doon sa Middle East. Panginoon, kayo po ang patuloy na humawa at alam naman po namin, Panginoon, na kayo po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pero dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyong bigyan ng inyong makalangit na gabay. Lalo na, Panginoon, ang mga pinuno ng mga bansa na involved sa gera na nangyari, Lord, sa Middle East. Mula, Panginoon, sa presidente ng Amerika, ganoon din ang Israel, kanilang Prime Minister, maging Lord, yung mga pangulo ng iba't ibang mga Arab nations doon sa Middle East. Dalayan po namin na kayo po, Panginoon, ang humawak po sa kanilang kaisipan. Nasabi niyo nga sa iyong salita na kaya niyo pong gabayan, kaya niyo pong ibalin ang kaisipan ng mga namumuno tulad ng ilog, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na kayo po ang magbigay ng makalangit na karunungan at gabay niyo po sa kanila. At dalayan din po namin, Panginoon, na anuman po ang ginagawa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito'y aming sinasawata, sinisira sa pangalan niyo, aming Panginoon Jesus. Lord, ang mga espiritu ng karahasan, ng kaguluhan, Panginoon, ng kamatayan, Panginoon, sinasawata namin lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. At dalayan po namin na kayo po ang gumawa ng solusyon upang hindi lumala ang kaguluhan ito, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Dahil alam po na marami po mga bansa ang maapektuhan nito, Panginoon. Kasama na rin po ang aming bansa. Panginoon Diyos, patuloy namin pinagkakatiwala ang sitwasyon ito sa iyong kamay. At dalayan din po namin na kayo po ang patuloy na maghari, Panginoon, sa aming puso at isipan. Tulungan niyo po kami kung paano po namin haharapin ang mga pagsubok na ito na may banal na pagkatakot at banal na pagtitiwala sa iyo, aming Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa sandali ito, Ama, kayo, Panginoon, ang muling mangusap sa amin sa pamamagitan po ng iyong mga salita at ng iyong banal na Espiritu.
At ang lingkod niyo po ito ay muling itago niyo po sa likuran ng iyong kalulatian. Kailangan po ang makita, kailangan po ang mapakinggan ng aking mga kapatid sa pangalan namin Panginoon Jesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Mari po tayo makaupo. Nang po nakarating linggo ng umaga, nakita po natin na talagang nais ng Diyos na tayo po ay gabayan. No? Nakita natin yung mga katiyakan na magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na talagang ang Diyos ay parating hindi lang sasama sa atin, pero tuturuan tayo kung anong ating dapat gawin. No? Nakita natin yun sa kanyang mga pangalan. At pangalawa, nakita natin yun sa kanyang mga pangako. So, sa umaga ito ay dadako na po tayo doon sa ano ba yung direksyon ng paggabay ng Diyos? Saan niya ba tayo gustong gabayan? At ito ay nasimulan na natin nung nakaraan. So, una, nakita natin na nais ng Diyos na tayo ay gabayan sa matuwid na landasin. Amen, mga kapatid? God wants to guide us in the right path. Sa tamang daan. At sabi natin na isang magandang larawan ng ating Panginoon ay yung kanyang pagiging pastol sa atin. Kung paano isang pastol ay talagang ginagabayan yung kanyang mga tupa, no? Ginagabayan sa tahimik na batisan, ginagabayan sa mainam na pastulan, no? Ang sabi sa Psalm chapter 23 verse 3, He guides me along the paths, He guides me along the right paths for His name's sake. Tayo po ay ginagabay ng Diyos sa matuwid na landasin, alang-alang sa kanyang pangalan. So, nais ng Diyos na tayo ay lumakad sa tamang daan. No? Dahil tayo ba mga tao, alam ba natin talaga kung ano alam ba natin parati kung ano ang tamang daan? Alam ba natin? Hindi, di ba? Nasabi nga sa Biblia, para tayong mga tupa na nagkaligaw-ligaw. No? At, pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay nakabalik, no? Sa ating pastol. Nung tayo ay nakilala sa ating Panginoon Jesus, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon ng tagapagligtas. Sino dito ang gumawa na ng desisyon na yan? Taas ang kamay na tinanggap ng Panginoon Jesus bilang kanyang tagapagligtas sa Panginoon. So, tayo ngayon ay mga tupa ng Panginoon. Amen? No? At bilang mga tupa ng Panginoon, tayo ay inaasahan na tayo ay sumunod sa ating pastol. Ating pastol ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. So nakita na natin yan nung nakaraan at siguro magiging ko ng ilang mga na-share ko nung nakaraan. Nakita natin na pwedeng tinutukoy doon na tamang daan, yung daan tungo sa kaligtasan. No? Tungo sa buhay na walang hanggan. Pero pwede rin tinutukoy doon ay yung daan na nais ang Panginoon na ating tahakin sa buhay natin habang nandito tayo sa lupa. Okay? So, at sabi rin natin na pwedeng ang daan na yun ay may mga pagsubok. At may mga, sabi natin, may mga paghihirap na tayong mararanasan. Hindi pinangako ng Panginoon na sa buhay natin ito, tayo ay magiging komportable, tayo ay wala ng problema. Amen? No? Asahan natin na yung
daang tatahakin natin ay daan na merong mga pagsubok. Pero, alam natin na may magandang layunin ng Diyos kung bakit pinahintulutan niya yung mga pagsubok na yan. Nais niya na tayo ay baguhin, no? Bigyan niya tayo ng, baguhin niya ang puso natin. Nais niya na makita talaga, no? Kung ano talaga nasa puso natin. Talaga bang tayo ay tapat na nagmamahal sa Panginoon? Amen? No? Isa sa nakikita yan pag may mga pagsubok eh. Nakikita ko talagang mananatili ka pa rin bang tapat kay Lord? Kahit meron kang matinding sakit, kahit meron kang matinding pinansyal na pangailangan, kahit meron kang problema sa relasyon, no, mananatili ka pa rin bang tapat kay Lord? No? Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, mapalad ang taong, sabi sa Santiago, pagpalad ang taong, blessed is the man who perseveres through trials. No? Pagpapalain ng Diyos, yung taong nagtsatsaga at napagtatagumpayan yung mga pagsubok sa buhay niya. Amen, mga kapatid? Okay? At sabi rin natin, na sa daan na yan, merong gagawin din ng kaaway para tayo ay lumihis, para tayo ay lumayo dun sa daan na nais ng tahakin nais ng Diyos na tahakin natin. No, kung paano ang ating Panginoong Yesus, sabi sa kanyang salita, nabasa natin ito nung nakaraan, no? Sa Luke chapter 4, verses 1 and 2. Ang ating Panginoong Yesus ay dinala ng Espiritu sa ilang na kung saan siya ay sinubok o siya ay tinukso ng kaaway sa loob ng 40 araw. Okay, mga kapatid? Alam niyo, siguro, iniisip ko tayo, bakit ba si Lord kailangan pang dumaan, pumunta sa ilang? Bakit siya kailangan manatili ito ng 40 araw? Kung naalala niyo, anong ginawa ni Lord dun sa ilang? Siya ay ayuno. Di ba? Alam niyo po, pag-aayuno kasi, yan ay tanda na talagang hinahanap mo ang Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus nagpunta rin sa ilang because He was, sabi nga nung isang nabasa ko, sabi ni Archie Fernando, di na nakalagay dyan, the fact that Jesus spent time fasting suggests that this was a time of seeking God. Nagpunta rin ng Panginoon dahil gusto niya talagang hanapin ang Panginoon. Hindi sabihin na malayo siya sa Panginoon. Hindi. Gusto niya malaman talaga kung ano yung nais ng kanyang Ama para sa kanya. Dahil alam niyo ba, nung ang ating Panginoon Jesus nandito sa lupa, talagang hindi siya umasa sa sarili niya. Talagang buong-buo ang kanyang pagdepende sa kanyang Ama. No? Na kahit yung mga sasabihin niya, kahit yung mga gagawin niya, lahat nanggagaling sa Ama. So, nagpunta siya doon para he wanted to seek God. Kung ano yung kalooban ng kanyang Ama para sa kanya. Pero, nandun din ang kaaway. Kaya na naman kapatid, asahan natin yan sa buhay natin. Meron talagang tayong kaaway na gusto tayong ilayo sa Diyos. Gusto tayong ilayo doon sa sabihin natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. At ang gagawin ng kaaway talagang tutuksahin niya tayo. Tutuksahin niya tayo sa iba't ibang paraan. Katulad ng ginawa niya sa ating Panginoon Jesus. Pero umasa po tayo na naalala niyo po yung panalangin ng Panginoon sa Mateo Kabanatang 6 sa talatang 13. Matthew chapter 6 verse 13.
Di ba sinabi niya doon? At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Amen? Yeah. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ibig sabihin, pwede natin ipanalangin na, Lord, huwag niyo po kaming parang bigyan no, ng mahirap o mabigat na pagsubok na maaaring hindi namin makayanan. Maaaring bumito kami sa aming yung aming relasyon sa inyo. No? At alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin talaga ang salita ng Diyos, hindi niya talaga tayo hayaang subukin ng higit sa ating makakaya. Iniwala mo kayo doon? No? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ang lahat ng tao, tapat ang Diyos, at hindi niya tayo hayaang subukin na higit sa ating makakaya, kundi pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yun. Amen, mga kapatid? Amen! Yeah? Praise God. So, ibig sabihin, kahit sabihin natin, napakabigat ng pagsubok mo ngayon, alam ng Diyos na mapapagtagumpayan mo yan sa tulong niya. Hindi yan pagsubok na yun talagang mawawalan ka na talaga ng pag-asa. Hayaan ng Panginoon na talagang lubusan ka ng malugmok. Hindi. Dahil nasabi ng Panginoon, kontrolado niya kung ano yung pagsubok na paintulutan niya sa buhay natin. At pangalawa, bibigyan niya tayo ng lakas para mapagtagumpayan natin yun. Amen, mga kapatid? So, alam niyo, naniniwala ako na parati tayong dadalhin ng Diyos. Kung katulad ng isang pastol, dinadala niya yung tupa niya sa mga tahimik na batisan. Di ba? Sabi doon, di ba? At sila ay inaakay sa papel? Okay. Tsaka yung pastulan. Hindi ko kasi hindi ko memorize yun sa Tagalog. Pero alam ko yung mga kapatiran, memorize nila sa Tagalog yung Psalm 23. Ano yan? Inaakay sa mainam na pastulan. Diba? At dinadala sa yung mga tahimik na baptisan. So, I believe God, kung meron man tayong pagsubok, He will always lead us to His rest. Yung kanyang kapahingahan. Diba sabi ni Lord, lumapit kayo lahat sa akin, lahat kayo napapagal at nabibigit ang lupa, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. I will give you rest, Matthew 11:28-29. And He will give us His peace. Bibigyan niya tayo ng kanyang kapayapaan. Kahit sa kabila ng pagsubok. Amen? No? Pero hindi yan yung sinasabi nilang rest in peace. Diba? Diba pag sabing rest in peace? Pag hindi na kasi iba na yun, pag sabing rest in peace. Ang bibigay ni Lord sa atin ay rest and peace. Amen? Hindi yung rest in peace. Yung rest in peace kasi talagang tahimik ka na talaga. Dahil nasa huling hantungan ka na talaga. Okay. Anyway, naalala ko lang kasi yun. Tandaan niyo mga kapatid, rest and peace na ibibigay ni Lord sa atin. No? Maling dumating na rin tayo dun sa rest in peace kung sakaling hindi pa nag-rapture at anyway. Okay, so yun ang una. Pangalawa, gagabayan tayo ng Diyos sa katotohanan. God will guide us into to the truth. Sabi nga sa John chapter 16 verse 13, at ito ay patungkol sa ministeryo ng Banal na Espiritu, He will guide you into all the truth. Right? Sabi sa Tagalog,
Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. So yung unang sinabi dito, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Amen, mga kapatid? Di ba dati, pag magbasa tayo ng Bible, naintindihan pa natin. No? Kaya ako nung high school, leader ako ng isang grupo sa eskwela namin, sa St. Joseph. Gumagawa kami ng mga panalangin sa student mass. No? At siyempre, bago kami manalangin, gumawa ng panalangin, babasahin namin yung text. No? Ay, sa totoo lang, talagang mababaw lang yung pagkaunawa ko talaga sa salita ng Diyos. Yung kaya lang ng pag-unawa ko. No? At ang Biblia sa akin ay parang libro lang. Pero, nung tinanggap ko ang Panginoon, talagang naunawaan ko na talaga yung mga, hindi ko sinasabi, naunawaan ko lahat. Pero, lalo kong naunawaan ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Ayan, mga kapatid? No? At alam ko, ganun din tayong lahat. Ano ba yung katotohanan na tinutukay dito? Niniwala ko, spiritual na katotohanan. Na ipapaunawa ng Panginoon sa atin. Kasama na dyan yung ating kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. Knowledge and understanding of God's Word and God's will. Dahil alam niyo mga kapatid, isa sa ministries ng Holy Spirit is to enlighten us. Isa sa gawain ng Banal na Espiritu ay bigyan tayo ng kaliwanagan sa kanyang salita. Amen? Amen? Giniginaw na ba iba sa inyo? Okay. Yan. Huwag lang kayo matulog. Amen? Okay lang. Basta huwag lang kayo matulog. Okay. So, natutuwa nga ako, isang kapatiran na recently nagpatotoo siya, nung nagsimula na siyang magkaroon ng habit na magbasa ng Bible. No? Yung talagang mga sunod-sunod na chapter sa Bible, tuwang-tuwa siya. No? Nung binabasa niya ang Biblia na chapter by chapter, dahil talagang naungusap ang Lord sa kanya. Amen? No? Naalala ko nga pala. Yung pong humingi sa akin ng Bible reading guide, no? Pagdating ng June, katapusan ng June, ay pakita niya sa akin yung mga nabasa niya. Okay? Pakita niyo at mag-antay lang kayo. Okay? Hindi, naisip ko lang yan nung mga nakarang araw. So, yun ang pangalawa. Ginagabayan tayo ng Diyos sa kanyang katotohanan. Okay, so punta tayo ngayon sa itong napakahalagang paksa. The means and manner of God's leading. Ano ba ang ginagamit ng Diyos para tayo gabayan? At paano tayo ginagabayan ng Diyos? Now, ngayon pa lang, sabihin ko na sa inyo, kahit ako, patuloy ko pa rin itong natututunan. No? Hindi ko sinasabi na, alam na alam ko na kung paano tayo gagabayan ng Diyos. Ito isang bagay na hanggang ngayon ay tinuturo pa rin ang Panginoon sa akin. Pero gusto ko na magbanggit ng mga pamamaraan ng Diyos para gabayan tayo. Una, yung pangunahing paraan na ginagamit ng Diyos. Marami kasing paraan na ginagamit ng Diyos eh. Pwede siyang gumamit ng panaginip. Pwede siyang gumamit ng yung iba, narinig talaga nila yung boses ni Lord. No? Pero madalang lang yan, ha? At huwag nating hangarin na, Lord, gusto ko talaga marinig yung boses niyo. No? Kasi meron na talagang binigay ang Diyos para na paraan para tayo kausapin.
Unang-una, God speaks to us, or God leads us by His Word. Kanyang salita. Ano yan? Primary yan. Walang paggabay ang Diyos na hindi naayon sa kanyang salita. Nasabi nga ng mga awit sa Psalm chapter 43 verse 3, "Send me your light and your truth. Let them guide me. Let them bring me to your holy mountain, to the place where you dwell." Okay? Sabi ko lang din po sa Tagalog, at sabi diyan, ang totoo ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. So sabi ng mga awit, ipadala niyo, Lord, yung inyong liwanag at ang inyong katotohanan. At ito ang gumabay sa akin. Pero ano bang sinasabi sa Biblia? Ano ba yung liwanag na tinutukoy? O ano ba yung totoo na tinutukoy? Hindi ba walang iba rin kundi ang salita ng Diyos? No? So, di ba sabi sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp for my feet, a light for my path." Ang iyong salita ay isang panglaw. Ang iyong salita ay isang liwanag. So, maring ang liwanag na itutukoy doon ng mga awit ay yung liwanag ng salita ng Diyos. At hindi ba ang katotohanan ay walang iba rin kundi ang salita ng Diyos? Sabi ng ating Panginoon Jesus, John chapter 17, verse 17, "Sanctify them by your truth, your word is truth." Ang iyong salita ay katotohanan. So mga kapatid, kung gusto natin tayo ay gabayan ng Diyos, ito ang ating sasaliksikin, ang kanyang salita. Maring meron tayong mga desisyon na dapat gawin. Hindi natin alam kung anong tamang desisyon. Humingi tayo ng salita mula sa Panginoon, sa Biblia. Okay? Hindi ka na babasaan yung ibang verse. Pangalawang ginagamit ng Diyos ay ang kanyang Espiritu, His Spirit, the Holy Spirit. Nabasa natin kanina yung John chapter 16, pero ang pinaka-key verse natin sa mensahe ito, yung Romans 8:14, di ba? Those who are led by the Spirit of God are the children of God. Galatians chapter 5, verses 16 and 25. Sabi dyan, "So I say, walk by the Spirit." No? Hindi ka na kinumpleto yan. "And since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit." So, basahin na natin sa Tagalog yun. Sabi rito, ang Espiritu ang gawin ninyong patubay sa inyong buhay. At huwag ninyong susundin ang pita ng laman. At sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Okay. So, di ba? So, ang linaw, sabi rito, gawin nating patnubay ang sino? Ang banal na Espiritu. Okay? Amen. Tingnan natin kung paano ba tayo gagabayan ng Espiritu. Pero alam niyo kapatid, paalala lang, ang pinaka-pundasyon talaga ng tinatawag na divine guidance o yung banal na gabayan ng Diyos ay walang iba kundi yung relasyon natin sa Diyos. Ang ibig sabihin lang doon, kapag tayo ay malapit sa Diyos, madali tayong patnubayan ng Diyos. Hindi lang yan ang pundasyon, yun din ang reason. At siyempre, parati kung binabanggit yung halimbawa ng pastol at ng kanyang tupa. Meron akong narinig, meron isang pastol na meron siyang mga bagong tupa.
Pag yung tupa pala ay bago pa lang, siyempre hindi pa nila masyadong kilala yung pastol, di ba? So, maraming siguro mga tao nagsasalita. Pero habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, talagang nakikilala na nila kung sino talaga yung pastol nila. At ang mga tupa talaga, ang pinakinggan lang nila yung tinig ng kanilang pastol. Di ba napanood din yung mga video, di ba? Napanood ba yun yung pinanood dito na yun sa YouTube, ano? Na, halimbawa, isang kawan ng mga tupa. Pag ibang tao ang tumawag sa kanila, kahit tawagin mo sa pangalan nila, hindi sila susunod. Pero pag yung pastor ang tumawag sa kanila, susunod. Bakit? Kilala nila ang tinig ng kanilang pastor. So, ganoon din po sa relasyon natin sa Panginoon. Nais ng Panginoon Jesus na talagang makilala pa natin siya para pag siya yung nauusap sa atin, alam natin na si Lord yun. Amen? No? Hindi, kasi maraming nauusap sa atin Nandyan ang kaaway. No? Nandyan ang isang tayo rin, yung sarili nating boses. No? Isa yung tinig ng mundo. No? So marami. Pero pag lalo tayong nakilala sa ating Panginoon, lalo nating, sabi nga sa John chapter 10 verse 27, sabi doon, the sheep hear my voice and I know them and they follow me. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yung mga tupa ko, alam nila ang tinig ko. Sabi ng Panginoon Jesus na nagsasalita. At kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Dahil alam nila yung tinig ko. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Okay? So, at eto, dinagdag ko rito para, isa kasi, hindi natin alam, ano ba yung kalooban talaga ni Lord sa akin. Pero alam niyo kapatid, isa sa ibibigay sa atin ng banal na Espiritu ay yung kapayapaan niya. Minsan may nagtatanong sa akin, ano bang dapat kong piliin? No? Sabi ko, kung saan kami kapayapaan. Ibig sabihin, kung saan ka binibigyan ni Lord ng kapayapaan, yun ang piliin mo. Dahil pag pinili natin ang kalooban ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Kapag pinili natin yung kalooban niya. Amen mga kapatid? No? Okay. Meron pang ibang paraan. Pero itong dalawang ibibigay ko, may mga pagkakataon na hindi ito kailangan. May mga pagkakataon na sa salita pa lang ng Diyos at sa Espiritu pa lang ng Diyos, alam mo na yon ang gabayin ng Diyos para sa iyo. Pero minsan, parang hindi ka sigurado So may mga ginagamit pa ang Diyos na ibang pamamaraan. Pero hindi ito pwedeng pumalit sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos. Ano yun? Una, yung mga tinatawag na circumstances. Yung mga pangyayari. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 9, in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Ang Panginoon, sa iba sa ilang natin sa Tagalog, So, bagamat tayo ay nagpaplano, a plan to fail. Hindi ka kasi nagplano kaya saan po talagang mabibigo ka, Dahil wala kang plano Pero, sabi sa atin sa salita ng Diyos, pag tayo nagplano, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ano yung sabihin nun? Bagamat tayo nagpaplano, pero tutulungan tayo ni Lord na yung talagang plano niya ang mangyayari. Amen? Amen. Okay, yung plano pa rin niya ang masusunod. So, minsan makikita natin yan yung paggabay ng Diyos sa mga sitwasyon.
halimbawa na lang, merong akong nalaman, may mamaya, later on, tingnan natin halimbawa rin ni Pablo. Pero, naalala ko lang yung kwento ng mga misyonero na ginagamit ni Lord, na ginamit ni Lord. May isang kilalang missionary, si David Livingstone. Ikwento ko na sa inyo yan nag-mission siya sa Africa. Mahal na mahal siya ng mga, nung namatay siya, mahal na mahal siya ng mga Afrikano. Kaya, ang pakiusap nila, na yung puso ni David Livingstone maiwan sa Africa. Pero yung katawan niya, okay lang dalhin sa Scotland, yata kung saan siya nagmula. Okay, so dinala yung bangkay niya doon sa Scotland, wala yung puso. Yung puso niya naiwan sa Africa. Kasi sabi na nila, yung puso niya talaga ay nagmamahal sa mga Afrikano. Pero alam niyo, si David Livingstone, ang unang binalak niyang puntahan bansa ay China. No? Hindi Africa, China. Pero, hindi ko lang alam yung mga detalye, pero hindi talaga siya natuloy sa China. Dahil meron palang mas magandang plano si Lord. Doon siya gamitin sa Africa. Okay? Meron kanyang mga kwento sabi ni G. Christian Wise, sa kanyang libro, Discovering the Will of God, sometimes guidance through circumstances is easy to discern. Minsan madaling malaman. Diba, nag-a-apply ka ng trabaho. Diba? Lord, ano ba rito ang kalooban mo para sa akin? Diba? May trabaho na parang hindi naman ayon, pagdaman makapasa ka, pero hindi naman ayon sa skill mo. Diba? Yung alam mo. Sinubukan mo lang. Okay, pwede kang tanggapin. Pero meron namang trabaho na pumasa ka rin. No? Pero tamang-tama yun sa yung kakayanan mo, yung alam mo. Amen? No? Okay, minsan talaga hindi ka matatanggap. Pero may isang doon ka tinanggap. So, doon pa lang, malinaw na kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid? No? Makikita mo na. Yun yung matinatawag natin mga circumstances. Pero, may mga panahon na hindi daw madali na malaman kung ano yung kalooban ng Diyos through circumstances. And we need to bear in mind na ito. No? Ang banal na Espiritu pa rin ang gagabay sa atin. Amen, mga kapatid? No? At pang-apat, yung tinatawag na godly people or counsel. Yung mga taong may takot sa Diyos, mga mature na Kristiyano, at gagamitin sila ng payo para magbigay sa iyo ng payo. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, yung payo na ibibigay nila, I believe, sabi sa Proverbs 15:22, plans fail for lack of counsel. May mga plano na pumapalpak dahil kulang sa payo. Pero kung maraming nagpapayo, sila'y magtatagumpay. Amen? No? Alam ko, naranasan natin yan. Isa pag di natin alam yung gagawin natin, humingi tayo ng advice. Doon sa mas nakakaalam. Pero humingi tayo ng advice doon sa mature na Kristiyano na alam natin na committed din sila. Pag sabi committed, yung ay yung tapat, no? Diba? Kasi may isang committed pa Yung committed yung committed sila sa kalooban ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen? At yung mga tao na kilala ka rin. Kasi minsan mahirap yung hihingi ka ng payo sa hindi ka kilala. Ang sabi nila, mas maganda pag humingi ka ng payo dun sa kilala ka. At yung mature. At mas maganda kung yung tao na yun, naranasan na rin niya yung sitwasyong naranasan mo ngayon. Pero hindi ko sinasabi, doon lang kayo humingi ng payo. Kasi pwede naman gamitin ni Lord yung mga tao na kahit hindi pa naranasan yung sitwasyon mo, pero mapapayuhan ka rin.
ng tama. Eh, nga kapatid? No? Okay? Pero mas maganda yung naranasan din yung naranasan mo kayo. So, yun yun. Sabi ni Lauren Cunningham, God will use spiritual sensitive people to confirm what He is telling you. Ano yung sabihin nun? Yung payo ng iba, pandagdag lang yun sa sinasabi na ni Lord sa iyo. Minsan kasi, ito ba talaga Lord ang gusto mo para sa akin? Parang kulang pa yung naghahanap ka pa ng parang ibang confirmation. So, pwede gamitin ng Diyos yung payo ng ibang tao. Gets niyo, mga kapatid? Nakuha niyo pala, mga kapatid? Patao ko lang, ay baka iba dito natutulog lang dahil malalig eh. Okay. So, okay, godly people. Pero ulitin ko, ang unang gagamitin ni Lord, yung kanyang salita, ang kanyang espiritu. Now, eto ngayon, paano tayo ginagabayan ng Diyos? Number one, God leads us one. Sige, bibilisan ko lang po ito. God leads us one step at a time. Hindi gagawin ni Lord na, oh anak, eto, plano ko para sa iyo. Within 40 years, ito ang gagawin mo. Hindi ka. Wala kang matatanggap kay Lord na ganong gabay. No? O kaya, within 10 years, ito ang gagawin mo. Hindi. Ang paggabay ng Diyos sa atin, one step at a time. Tayo sa isang hakbang. Nakuha niya mga kapatid? Sabi sa Psalm 119 verse 133, direct my footsteps according to your word. Nabasa na natin Proverbs chapter 16 verse 9. So, sabi ng mga awit, kasi iba yung translation dito sa Tagalog. Gabayan niyo po yung aking mga hakbang ayon sa iyong salita. So, yung ang gabay ni bibigyan ng Diyos sa atin, yung ano lang, yung sa susunod lang na kailangan mo. Naunahan niya mga kapatid. Sabi nga, if we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, ang picture ko dyan, nasa mind ko, yung let us keep in step with the Spirit. Ang pala ni Espiritu, parang lumalakad kasama natin. Parang imagine lang natin, parang meron tayong kasamang lumalakad. Kapag sinabing you are keeping in step with the Spirit, sumasabay ka sa Kanya. Amen? Hindi yung nauuna ka, no? Hindi rin naman yung nahuhuli ka, di ba? No? Talagang nauna ka na. Isang naranasan ko rin niya yung nagmamadali. Pag nagmamadali ka talaga, madali ka magkakali. Okay? Nagmamesisyon. So, kailangan sumasabay ka lang. Ang bahagi po natin is, we should pray to God to direct our steps according to His Word. To lead us in a straight path. So, pwede tayong manalangin, Lord, gabayan niyo po. Ano bang susunod kong gagawin? Nandito ko sa ganitong dilema o problema. Lord, ano susunod kong gagawin? Tulungan mo ako. Sabi nga sa, di na natin babasahin yung ibang mga verse niya, pero alam na natin sa James chapter 1 verse 5, kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, humingi kanino? Humingi kanino? Kay Lord. Okay? Hindi tayo sa Panginoon. Kasama na rito yung mga maliit na hakbang at malalaking hakbang. At mga kapatid, hindi lang yung mga hakbang ang ginagabay ng Diyos sa buhay natin, kundi yung mga hindi paghakbang. Hindi lang sabihin ni Lord, anak, ito ang gagawin ko. Pero sabihin ni Lord, ay anak, huwag kang pumunta dyan.
Sabi nga, we should remember that our stops as well as our steps are ordered by the Lord. Amen? Mabigay tayo ng magandang halimbawa sa Biblia. Si Apostol Pablo at si Barnabas. Sa Acts chapter 13, basa natin na habang yung mga lingkod ng Panginoon sa Iglesia sa Antioquia ay sumasamba at nagayon. O sinabi na pala ni Espiritu, ibukod mo sa akin si Bernabe at Saulo para sa gawain na kung saan ko sila tinawag. So, doon ginabayan si Pablo at si Bernabe kung ano ang magiging gawain nila para sa Panginoon. Sila ay magiging missionary. At sa kanilang pag-misyon, sila ay ginagabay ng Diyos. Tingnan niyo sabi sa verse 4. Ang sabi dito, kaya bumaba sa Seleucia sina Bernabe at Saulo na sinugo ng Espiritu Santo at buhat doon ang nayag matungong Sipre. So, ibig sabihin yung pupuntahan nila ay sinabi ng banal na Espiritu, o dito kayo pumunta. Alright? Pero ano pang nangyari? Sabi sa chapter 16 verse 6, may pangyayari na naglakbay sina Pablo sa lupay ng Phrygia at Galatia sapagkat sinansala sila ng Espiritu na mangaral sa Asia. So, ibig sabihin, parang sana nilang pumunta ng Asia, pero pinigilan sila ng Espiritu Santo. Kaya nagpunta sila sa Phrygia at Galatia. Actually, kung babasahin natin verse 7, pagdating nila sa hangganan ng Mysia, ibig sana nila pumasok sa Bithynia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Sa tingin niyo, minsan yung paggabay na Panginoon sa atin, hindi lang yung kung ano yung hakbang na gagawin mo, pero gagabayan ka rin na huwag mong gawin itong hakbang na ito. O huwag kang pumunta sa lugar na yan. Nakaraan niya, kapatid? No? For lack of time, hindi mo ako magbibigyan ng mga ilang pang example. Pero, tingnan natin kung paano yan mag-a-apply sa buhay natin. Meron bang sinasabi ng Lord sa atin na, o sige, itong gawin mo. Pero baka meron sinasabi si Lord na, huwag mong gawin ito. Mali itong direksyon na ito. Mali itong ganyang desisyon. Pangalawa, God speaks to us through His Spirit. Kung saan ito kita ng Espiritu, especially when we are reading His Word and while praying. Nilagay ko po especially dahil may ibang pagkakataon na nangusap naman ng Banal na Espiritu sa atin. Banal na Espiritu Santo sa atin. Kahit hindi tayo kasalukuyan nagbabasa ng kanyang salita. O kaya kahit sa maring hindi tayo nanalangin, pero mangusap pa rin siya sa atin. Pero, lalo na pag tayo nagbabasa ng kanyang salita. Dahil ang gagamitin ng Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, para turuan tayo sa mga daan ng Diyos. Tulad ang sabi ng ating Panginoon Jesus, John chapter 14, verse 26, the Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have said to you. So, ano yung ipapaalala ng Panginoon sa atin? O ng Banal na Espiritu? Yung mga salita din ng Panginoon Jesus. Ang bahagi natin ay kailangan patuloy tayong mapuno ng salita ng Diyos. Ang ating puso, ang ating kaisipan. Dahil yan din ang gagamitin ng Espiritu ng Diyos para gabayan tayo. Kaya meron natin? Paring meron kang desisyon na kinakaharap. Tapos na pinaalala ng Banal na Espiritu sa iyo ang isang salita sa kanya, sa Biblia.
para gabayan ka. Okay? At ito po, kailangan din natin ng katahimikan sa panahon ng panalangin para marinig natin ang tinig ng Diyos. Isa kasi mahirap marinig ang tinig ng Diyos pag maingay yung paligid natin. So kailangan medyo tahimik at tayo mismo manahimik at maging sensitibo tayo sa tinig ng Panginoon. At isa rin paalala, dapat din natin sawatain si Satanas sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ating patahimikin si Satanas. Amen? No? Gamitin natin ang pangalan ng Panginoon to silence the voice of the enemy. Sabi sa James 4:7. Submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, tingnan natin halimbawa dito. Si Apostle Pedro, nung minsan, sabi sa Acts chapter 10, bibilisan ko na lang dahil yung oras ko, kasi na lang. Pwede natin basahin yung Acts chapter 10, magmula verse 9. Ito. Sabi rito, nung minsan, si Apostle Pedro ay, sabi rito, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Okay, magtatanghaling tapat na daw doon. At bigla na lang merong nabuksan ang langit at nakita niya na isang malaking kumot na nakabitin, na parang nakabitin at may mga iba't ibang uri ng hayop na lumalakad at gumagapang at lumilipad doon sa kumot na yun. Nabasa niyo na po ba yun, mga kapatid? No? At sabi ng tinig sa kanya, matpatay ka, kumain. Pero dahil yun ay mga pagkain na pinagbabawal sa kanila, at sabi niya, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. At sabi, ito naman sabi ni Lord, dahil na ano yun eh, marumi o hindi karapat dapat. Sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang bilinis ng Diyos. Pagkabesa na ulit yun. At pagkatapos nun, nangusap ulit ang banal na espiritu. Sabi sa kanya, verse 19, sabi, pinagbubuli-buli pa ito ni Pedro nang sabihin sa kanya ng espiritu, may 3 lalaking naghanap sa iyo, manawag ka at huwag magkatubiling sumama sa kanila sapagkat ako ang nagsugo sa kanila. Okay. Pansinin natin. Naungusap ang Panginoon kay Pedro habang siya ay nandun sa bubungan para manalangin. No? At ang gusto palang gawin ng Panginoon, gamitin si Pedro para mangaral sa mga hentil. Hindi pa nangyayari yun. Hindi pa nadadala ang mabuting balita sa mga hentil, sa mga Hudyo pala. Pero gusto kasi ituro ng Panginoon kay Pedro na ang Ebanghelyo ng Panginoon ay para sa lahat ng tao. Amen? Kaya, ang sabi ng Banal na Espiritu, harapin mo sila at sumama ka sa kanila. At dinala siya sa tahanan ni Cornelio. Kung naalala ninyo. At si Cornelio at ang kanyang sambayan ay handa na manginig at tumanggap sa mabuting balita ng ating Panginoon. Okay, bisa ko na lang po. Number 3. God wants to adjust our life to the truth and be obedient to His Word. Nais ng Diyos na yung buhay na, kaya siya naungusap sa atin, gusto niya na yung buhay natin ay may ayon sa kanyang salita, sa katotohanan. At kailangan tayong maging masunurin sa kanyang salita. Sabi nga dyan, kailangan tayong magkaroon ng mapagpakumbabang puso at pusong surrender. Pusong nakasuko sa Diyos. Dahil hindi tayo gagabay ng Espiritu kapag hindi tayo yielded.
hindi tayo surrendered sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Alam ko, marami po ako mga sinishare sa inyo. Pwede mo kayo makahingi ng kopya niya kung sa kasalanan. Halimbawa, yun nangyari lang kay Pedro. Yung kinuwento ko kanina. Si Pedro, kahit noong una, hindi niya naisip na ang Ebanghelyo ay para sa mga hintil. Pero dahil siya ay surrendered kay Lord, kung anong kalooban ni Lord, susundin niya. At sinunod niya. Amen, mga kapatid? No? At pangalawa, isang magandang halimbawa ay itong konseo sa Jerusalem. Hindi ko na masyado bibigyan ito ng paliwanag. Pero, nung nagkaroon din ng issue noon, dahil nga ang mga hintil ay sumampalataya na rin sa Panginoon, pinag-usapan, ano bang i-require natin sa mga hintil? Sabi ng iba, kailangan magpatuloy sila, kailangan sumunod sila sa kautosan ni Moises. Pero, pinag-usapan niya ng mga apostol at ng mga leader ng iglesia, at ito ang naging decision nila. Sabi nila sa Acts chapter 15 verse 28, sabi nila, sa udyok ng Espiritu Santo, naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talaga kailangan. So, binanggit na rito yung mga dapat lang nilang gawin. Huwag kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, o yung mga hayop na binigti, huwag maikapit. Yun na. Pero tingnan yung mga kapatid, ano sabi nila? It seemed good to the Holy Spirit. Ginabayan sila ng Banal na Espiritu kung ano ang kanilang magiging desisyon. Okay? Pinakauli, God may put a burden in our hearts, a strong urge or compulsion from the Holy Spirit to do something. Pwede maglagay ang Diyos ng pasanin sa ating puso. Pwede yan tayong parang itulak para gawin natin ang isang bagay na naayon sa kalooban at plano niya. Pwedeng mangusap ang Banal na Espiritu sa atin, Banal na Espiritu Santo sa atin, sa ating puso, sa ating kaisipan. At malinaw yung mensahe na yan para sa atin. Si Apostle Pablo, sabi niya, and now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. So, parang inutos talaga sa kanya, parang tinulak talaga siya na pumunta sa Jerusalem. No? At isang maganda rin bawa si Felipe. No, si Felipe ay nasa dinala ng Banal na Espiritu sa isang ilang na lugar. May dumaang karwahe. Nakakita kwento na yan? Sabi ng Banal na Espiritu, go to the chariot and stay near it. Puntahan mo yung karwahe na yon. Lapitan mo yon. At tamang-tama, meron pala dong opisyal ng reyna na nagbabasa ng aklat ni Isaias. At kailangan may magpaliwanag sa kanya. Yung mga nag-aaral ng evangelism, alam niya ang kwento na yan. Anong punto ko rito? Kaya mga pagkakataon na talagang maglalagay ang Banal na Espiritu ng bigat sa puso mo. O mauusap siya ng malinaw talaga sa iyo. Not necessarily marinig mo talaga sabihin sa iyo, Nelia. Hindi gano'n. Di ba, nagkwento ko sa iyo minsan, galing ako sa kamag-anak ko sa Manuela. Tapos, meron na akong kinuha sa kanya. Habang ako naglalakad dyan sa harap ng Vista Mall, Alex, may isang bata. Tingin na malimos sa akin, humingi ng pera. So, nilapitan ko siya at gusto ko siyang binigyan ko siya. Pero alam niyo, inudyo sa akin ng Banal na Espiritu. Bahaginan ko siya ng salita ng Diyos. Amen. So, habang siya kinakausap ko, may ibang mga batang lumapit. Ibang mga batang kali lumapit din.
At silang lahat ay nabahagi ng ko ng salita ng Panginoon. At purihin ng Diyos, lahat sila ay tumanggap kay Lord. Amen, mga kapatid? Pero aminin ko, normally, hindi ko ginagawa yun. Hindi lang ng mga bata na humingi ng limos sa akin o yung mga matatanda ay binabahagi na ko ng salita ng Diyos. Minsan, naabutan ko na lang. Pero ang time na yun ang burden na nilalagay sa akin ng Panginoon. Nabahagi ng sila ng kaligtasan. Ano niyo mga kapatid? So, paalala ko lang din po mga kapatid, may mga panahon, kailangan din tayo maghintay sa Diyos. Kung ano ang gabay niya sa atin. May nagsabi, Satan rushes men, God guides them. Ang kaaway gusto tayong pamadaliin. O magdesisyon ka na. Baka hindi ka pa sigurado. O, gawin mo na to. Ang ginawa mo, palpak. Pero ang Diyos, ginagabayan tayo. So bilang pangwakas, gusto lang itanong, tayo ba ay patuloy na makipag-fellowship sa Panginoon? Patuloy ba natin sinusuko ang buhay natin sa Kanya? No? Parati ba tayo humingi ng karunungan at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay? Tayo ba ay tumutugon sa gabay ng Diyos sa buhay natin? Baka ngayon, meron sinasabi ang Lord sa iyo at sa akin na dapat nating gawin. Tumugon tayo sa Panginoon. Amen? Tayo pag nandito ngayon, tayo manalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa pagkakataong ito na binigay po sa akin upang may bahagi ang salita. Alam ko Panginoon, marami akong na-i-share sa aking mga kapatid. Dalangin ko lamang po Diyos na kung ano yung talagang kailangan nila ay talagang maging malinaw sa kanila sa kasalan ito. Tulungan niyo pa yung mga kapatid namin ngayon na humingi ng iyong gabay sa mga desisyon na dapat nilang gawin. Gabayan niyo po sila sa pamagitan ng salita, ang iyong Espiritu. At kahit sa pamagitan din ng mga sitwasyon, at sa pamagitan din ng mga payo, ng mga pagkakatilwala ang mga kapatiran. Gawin niyo pong malinaw ang tinig niyo po sa kanila. Sa pangalan namin Panginoon Jesus, ito ang aking samot panalangin. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ipapagpuno na po tayo para sa ating pagbibigay, pero bago natin pakinggan, gusto ko rin pong sabihin na magkakaroon po tayo ng special offering para po sa ating kapatid. Actually, nalaman namin ito 2 weeks ago na si Brother Ezekiel ay nagkaroon siya ng sakit, no? Siya ay subukan ng dugo. Pero napacheck up na siya. Meron na siyang ininom na gamot. No? Yun na lang, meron pa rin siyang follow-up check-up. So, mag-time na yun, talagang nakakailangan sila. Medyo may naitulong tayo, pero alam ko hindi sapat yun. At actually, hindi lang si Ezekiel, yung pamilya din nila, Brother Richard, meron din silang financial na pagsubok ngayon. Dahil nagkasakit din si Sister Andros, asawa ni Brother Richard. So, magkaroon po tayo ng special offering mamaya para po sa ating mga kapatid. No? So, tayo po ay makinig sa paalala sa atin sa pamilya. Ayan. Anong oras na nga po? It's giving time. At buksan po natin yung Bible natin at basahin po natin sa Marcos 12 verse
41 to 44, sinabi po doon na upo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang biyuda, dukha at naghulog ng dalawang salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit sa marami kaysa sa hinulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ng kaloob na bahagi lamang na ang kanilang yaman. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ang buo niyang ikinabubuhay." Narinig po natin doon na yung isang mahirap na byuda po, nabigay lang siya ng dalawang maliit na baril lang po doon sa templo. At marami pong mayayaman doon na nagbigay ng malalaking halaga. Ngunit sinabi ni Jesus na mas malaki yung binigay ng byuda. Bakit po kaya nasabi ni Jesus yun? Dahil hindi po importante yung laki ng pera or yung bagay na ibinibigay natin sa tithes. Ang mahalaga po doon ang puso po at yung sakripisyo na dala natin kapag tayo po ay nagbibigay at nagtitiwala tayo sa Diyos na God is in control of everything. At yung mayayaman po, nagbigay nga sila ng malalaking pera or nagbigay nila lahat ng kanilang pera, nabigay nila yung iba sa kanilang mga pera. Pero ang byuda po, sa kabila po ng kahirapan, binigay niya pa rin po lahat ng meron siya. Yung dalawang barya ng salapi na binigay niya, yun na lang po yung kung tutusin yun na lang lahat ng meron siya. At para na po yung dalawang salapi na yun, para na yun sa pang-araw-araw na pangangailangan niya. At kung mababasa natin dito, hindi po tayo hinahamon ng Diyos. Hindi po tayo hinahamon ng Diyos na, "Uy, ibigay mo nga lahat." Hindi po ganun. Hindi po niya, "Ibigay mo nga lahat," kagaya ng byuda. Hindi niya po tayo hinahamon doon. Ang gusto niya lang po iparating sa atin na magbigay po tayo ng tithes mula po sa ating puso, mula po sa ang pusong may kagalakan po, sinabi nga po yun sa 2 Corinto 9 verse 7, di ba? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya nga po tayong lahat ay magbigay ng may kagalakan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napakaganda po ng awitin na aking inanda. I think tungkol kung ikaw nga ay laging umaattend tuwing Sunday, umaattend ka ng mga Bible study, pero ano pa yung dapat ibigay natin sa Panginoon? Malalaman niyo sa awitin ito kung ano pa yung mga handog na dapat ialay natin sa Diyos. Sa'y lahat ng pagsamba luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay awitin sa'yo, O Diyos. Ang aking isipan ay pag-arian mo, at sa aking buhay ko'y nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandali ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo.
Oh Diyos, sa'yo lahat ang pagsamba, luwalhati. Sabayan niyo po. Maging ang pinakamainam kong awit ay awitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay paggalian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa'yo. Paano maihabog ko ibang sa buhay ko'y nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandali, ito'y nahan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Okay na ba mga kapatid? Nalaman nyo na? Aking pag-ibig, inalay ko sa iyo ng gabi. Ano pa ba ang maihandog ko liban sa buhay ko'y nanggaling sa iyo, O Diyos? Kung ano man sa sandali, ito'y tangan, at mga bagay na ituring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit di alay ang lahat sa iyo. Panalangin natin ang ating mga handog sa Panginoon. Ayan, itaas po natin ang ating mga kamay at ipanalangin po natin ang handog Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa biyaya pinagkakaloob sa aming Panginoon. At kayo mag-bless sa nagbigay Panginoon na i-provide niyo po ang kanilang mga pangangailangan Panginoon. At ganda rin po sa mga hindi po nakapabigay Panginoon. Kayo rin po ang magbigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan Panginoon na makapabigay po sila sa susunod Panginoon. At pinapanalangin po namin Panginoon ang handog na ito Panginoon na marami pong maabot na kaluluwa Panginoon na makilala sa inyo Panginoon, matulungan Panginoon. At lahat ng ito, dinadalangin namin sa inyo makapangyarihang pangalan. Lahat ng ito ay sinosurrender namin sa inyo Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, sige po mga kapatid, tayo po ay nagako na sa announcements. Ayan, meron po tayo meeting class or fellowship sa March 18, 6 p.m. Wednesday, dito po sa PGCC. Summer of the Sea Cluster po ito yung mag-host. Dalo po tayo sa Miyerkules, mga kapatid. Ayan, meron po tayo evangelism training sa April 2 and 3.
Ayan, ang qualification, edad 30 years old, pataas, regular attender ng PGCC sa loob ng isang taon o higit pa. Recommended ng cluster leader. Ayan, mayroon po tayong gagawin na evangelism. Kung meron po kayong mga kakilala na gustong mag-training, ayan, sabihin na lang po ninyo sa mga cluster leader po ninyo. 13 years old pataas na. Ayan. Ayan, sa April 20, may po na yun? Isa pa. Ayun po. Ayan, April 20, home fellowship training, qualification, edad 16 years old, pataas, regular attender ng VGCC sa loob ng isang taon o higit pa. Nakatapos ng evangelism training, recommended by cluster leader. Ito pa yung home fellowship, meron din pala po kasabay ng evangelism. Ayan, kaya kung meron po kayo mga kakilala na gusto magpa-training, sabihin niyo po sa mga cluster leader. Okay? Sige, sa sandali po ito, tayo po ay mag-closing prayer, tumayo po tayong lahat. Purihin ka, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa natapos na gawain po namin. At tunay nga, Panginoon, ang banal ng Espiritu ang siyang nagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na tunay nga po na liwanag ng aming daraanan. Ang banal niyo pong Espiritu, Panginoon, patuloy na nagbibigay sa amin ng ibayong pangunawa upang maunawaan at magkaroon kami ng karunungan sa iyong banal na salita. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga, Lord, na kapag kami po ay dumadanas ng mga pagsubok, sinabi niyo nga po, Panginoon, sa iyong banal na salita na wala pang pagsubok, na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya. Pagdating ang mga pagsubok na yon, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po na kagalakan ng bawat isa. Nagabayan po kami ng iyong banal na salita. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto. At dalangin po namin na patuloy niyo po ipaalala ito sa aming mga puso. At tunay nga, Lord, na ang salita mo ay siyang liwanag ng daraanan ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi, Lord God, dalangin namin, Panginoon, kung paano niyo nga po kami iningatan sa aming pagpunta rito. Ganon din po sa aming pag-uwi, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa at ibuhos sa inyong masaganang pagpapala sa kanila, maging sa kanilang pamilya. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong gabayan ang aming gawain mamaya sa second service. Yung mga kapatid namin, Panginoon, papunta pa lang, ingatan niyo po ang bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.